Hello and welcome to Pinay Amazon VA, ang channel kung saan makakahanap kayo ng mga contents tungkol sa work from home, lalong-lalo na bilang isang Amazon Virtual Assistant. Sa mga nais mag-work from home bilang isang Amazon VA o isa ng Amazon VA na gusto pang mag-develop ng new skills, ito ang channel na para sa inyo. Ibabahagi ko sa inyo ang aking expertise para lalo nyo maunawaan kung ano nga ba ang isang Amazon VA. Welcome to our topic for today, which is storefront stocking. Basically, mamanmal mo yung ibang sellers. Gagayahin mo kung ano-ano yung mga tinda nila. For the purpose na yung profit, yung ROI, at kung ano pa yung mga criteria ni clients ay pasok doon sa binebenta nilang item. For example, yung Aesop, sa mga nagsisimula pa lang sa product sourcing, please ensure na properly set up yung browser. Nakaset sa region kung saan nakabase yung Amazon store ni seller, pati itong deliver to portion. Ayan. Maganda itong AC na ito dahil less than 10 FBA sellers, which is 8 to be exact. At konti lang yung reviews niya. At ang pinaka-importante, Amazon is not on the listing. We will do storefront stocking using Keepa. Okay? So, ito yung Keepa natin. So, in-input natin yung ASIN at lalabas tong Keepa graph. Para makapunta tayo sa storefront ng bawat isang sellers na ito, pinutin nyo lang yung data and then click buy box statistics. For this example, merong 6 na sellers, FBA sellers na holding the buy box. So, kanina di ba nasabi ko merong 8 FBA sellers. It only means na 6 out of 8 dun sa FBA sellers ay nakakuha ng buy box, itong 6 na sellers na to. At sila yung mga sellers na maghahati-hati sa benta nitong item na to for that given month. Okay? So, for example, gusto mong i-storefront itong si Store 1. So, kiklik mo lang yung store name niya dito at click mo tong storefront at dilitaw na yung lahat ng items na binebenta niya. Pwede mo siyang i-check one by one. Tingnan mo kung mahahanapan mo ba siya ng supplier para pwede mo rin siyang i-offer dun sa store ni client mo. So, yung storefront stocking, maganda siya kasi madali kang makakita ng deals. Ang downside lang dyan, pag mayroon kang storefront, tapos sa'yo may nag-storefront din. So, madami yung makakita ng ganong deals. Pag dumami yung sellers, syempre, law of demand and supply, pag madaming supply at yung demand ay mababa, so, syempre, babagsak yung presyo. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng price crash sa Amazon. Pero kung halimbawa, nag-storefront stocking ka at may nakuha kang supplier na maganda yung bigay sa'yo na presyo at legit supplier at ikaw lang yung nakakaalam nun, so, well and good para sa'yo. Kasi, syempre, pwede mong ibenta yung mga offers na yan as long as pasok sa criteria ni client. Another way to do storefront stocking using Keepa is kiklik natin itong offers and then lilitaw yung mga stores dito. So, andito yung mga store name. So, click nyo lang to, itong may arrow na yan, and then it will lead you to this interface. So, click nyo lang yung visit the blank store storefront. So, pag-click nyo yan, it will lead you to their storefront. So, dito naman, nakaayos siya based on the brands. So, pwede mong i-click isa-isa yung mga brands and then lilitaw naman dito yung mga items na binebenta nila under that brand. So, there you have it. That's our topic for tonight or for today, which is the storefront stocking using Keepa. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan niyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang mga videos. Para naman sa inyong mga katanungan, maaaring mag-comment lang. Magkita kaya tayo ulit sa susunod na video.